Una, mga bibigyan natin diin yung salitang wrath of God. Sabi nyo nga, sa Tagalog, puot. Napupuot pala si God. Okay, nakasulat ha. Kahit anong version yan. Wrath of God. Yan yung mga ididiin natin. Sumunod, meron ritong godlessness. Anong ibig sabihin ng godlessness? Para walang God. So, anong buhay yung walang God? Alam niyo ano yun? Yung buhay niya, siya ang God ng buhay niya. So, ano ibig sabihin nun? Siya masusunod kung ano gusto niya. Kung ano tama sa kanya, yun yung tama. Nakuha niyo po? At kung ano mali sa kanya, yun yung mali. Hindi si God ang nagbibigay ng standard, hindi siya ang nagbibigay. Kahit kunyari tama kay God, sa'yo pwedeng mali. At yung mali kay God, sa'yo tama. Kasi ikaw ang God ng buhay mo. So, godlessness. Okay? And wickedness. Ang tanong ko, Kristiyano ba ang tinutukoy? Godless, yung tinutukoy dyan, Kristiyano ba yan? Or wicked? Kristiyano ba yung tinutukoy doon? Or pwede bang Kristiyano yung tinutukoy doon? Pwede o hindi? So in short, ang sagot rito, hindi Kristiyano ang tinutukoy dito. So simulan ko sa ganito. Ilang kasalanan para maging makasalanan? Ang sagot, wala. Okay, para hindi kayo malito. Isa, kay Adam. Pumasok ang kasalanan. And then, pakinggan nyo ha, hindi ka pa nagkakasala dahil baby ka pa, hanggang lumalaki ka, nakakagawa ka ng kasalanan, kahit baby ka pa, hanggang lumaki ka na, alam mo yung tama't mali, okay? Hindi mo na nga alam kung saan ka nagsimula doon. Ang point ko, yung kasalanan na inherit mo na sa kanya, kay Adam. So, ang tawag na sa'yo, makasalanan. Nakuha niyo po? Yung simula, bata ka pa, hindi nyo alam, kahit ako, hindi ko alam saan tayo nagsimula doon, tama po ba? Pero bakit tayo nakakagawa ng kasalanan? Kasi makasalanan tayo na inherit natin. Kanino? Kay Adan. Kay Adan, isang kasalanan lang. Naging makasalanan na siya. Totoo po ba? Pakinggan nyo, ano ba inutos sa kanya? Huwag kainin. Nung kinain niya, nakalabot siya ng ilang beses. O yung isang beses na yon, naging makasalanan na siya. Nakuha niyo po? And then pumasok kasi yung kasalanan through him. Kaya tayo, na-inherit naman natin yung kasalanan through him, kay Adam. And then sa buong lahi natin tuloy-tuloy yan. Why? Kasi lahat tayo galing kanino? Kay Adan. Totoo yun. Tama po ba? Pag binasa niyo yung Bible, totoo yun. Okay? Mula tayo kay Adan. Okay? Tuloy-tuloy yun. But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. Hindi ko na rin i-explain to. Pero alam niyo kung gusto niyo malaman ng konti anong ibig sabihin ng good and evil? Alam niyo ano gusto niyo? Law. Law. Ang law is knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly... Sino ang may sabi nito? Si God. Kanino? Forward natin na konti. Kinain ba nila talaga yung bunga? Sagot naman. Namatay ba sila agad physically? No. Pero nagkaroon ba ng kamatayan? Yes. Pakinggan nyo to ha, please. Kung ano nakasulat mangyayari. Magkaroon kayo ng godly fear. Matindi yun. Actually, yung naano ko to, matindi yung pinasok ko sa puso ko. Kung ano nakasulat mangyayari. Yung sinabi ni God na huwag mong kakainin dahil pag kinain mo yan, mamamatay ka. Sinabi ng nandaya na si Satan through the snake, no? Sabi, hindi ka mamamatay. So makikita niyo talaga si Satan nandadaya. Ang sabi niya, hindi ka mamamatay. Pero nung kinain niya, namatay siya instantly, spiritually. Nagkaroon agad ng separation between God and man. Instant yun. Pero through that, magkakaroon na ngayon siya ng kamatayan physically. Before, hindi pa. Before, hindi. Nakuha niyo yung point? Yes. So, in short, nangyari ba yung sinabi ni God? Yes. Mangyayari yung sinabi ni God, darating ang time. Lahat ng patay, from great and small, tatayo sa harapan ng Diyos. Amen. Mangyayari yun. Pag yan pinapasok niyo sa isip niyo,
Amen po ba? Amen. Ayaw ko lang iwanan to eh. Sinabi ni God, huwag nyo kakainin pag kinain nyo, mamamatay kayo. Ulitin ko, lahat ng pinangako ni God mangyayari. Sabi ni God, heaven and earth will pass away. Tingnan nyo heaven and earth. Kung gaano katindi yung heaven and earth, kung gaano katindi na katibay yung mga building, ang sabi nga, heaven and earth. Yung mga building nakatayo lang sa heaven and earth. Heaven and earth will pass away, but my word will remain forever. Amen. So mapalad ang nangahawak sa salita ng Diyos. Sana ba naririnig ng mahal niyo sa buhay? Amen. Sana, no? Sana. Amen. So, ilang kasalanan para maging makasalanan si Adan? At mula sa kasalanan ni Adan, pumasok na ang kasalanan sa lahat ng tao at lahat ng tao naging makasalanan through Adam. Totoo ba kung si Adan ay hindi nagkasala, hindi tayo makasalanan? At dahil hindi tayo makasalanan, hindi tayo makakagawa ng kasalanan dahil hindi tayo makasalanan. Kaya tayo nakagagawa ng kasalanan kasi makasalanan tayong tao. Amen? Okay, mamaya makikita nyo. Pastor, sa ano naman? New Testament. Consequently, just as one. Sabi nyo nga? Just as one. 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 Trespass. Hindi trespasses. Tama? Isang paglabag, isang pagkakamali, resulted, naging resulta. Alin? In Condemnation. Yan. Tingnan nyo for all people. Sino may gawa? Si Adan. Sa isang pagkakasala ng isang tao. Mamaya, lilinaw pa yan. So, isang kasalanan ng isang tao. Hindi lang isang tao, kundi isang kasalanan lang na ginawa ni Adan. At siya lang yun, isang tao si Adan, lahat pumasok for all. Ano? Condemnation. May pagkahatol na. Kaya may judgment na. Tingnan niyo naman ito, maganda. So also, one. Sabi niyo nga? One. Righteous. Righteous. Kundi isang mabuti o tamang gawa, one righteous act. Okay? Hindi acts. Okay? Act. Isang righteous act. Ano naman? Katulad nito, resulted in ito, Justification. and life for all people. May magandang tanong dito. Bakit kay Adam pumasok lahat sa atin yung kasalanan? Bakit kay Jesus? Kasi Jesus kasi pinag-usapan nito, yung one righteous act. Parang hindi automatic na pumasok sa lahat ng tao. Yung word automatic. Okay, bakit sa tao, automatic yung ginawa ni Adan, automatic resulted condemnation for all. Pero ito hindi automatic. Ganito yon. Meron kasing connection. Sabi niyo connection. Connection. Relationship. Okay, connection, relationship. Meron tayong connection kay Adam kasi lahat tayo connected sa Kanya. Minuno natin. Tama? Amen. Pero wala tayong connected kay Jesus Christ. Wala tayong connection. Kailan tayo nagkaroon ng connection? Mahalaga yan. Dapat alam nyo na yan. True faith. True believing. Saan? Sa gospel of your salvation. At ano yung gospel? Death, burial, and resurrection. Once ang tao, okay, sumampalataya sa Ebanghelyo, ito nangyari sa kanya. Kaya yung for all dito, hindi automatic for all people. Kundi for all people na alam niyo yung sinabi ko kanina, na connect. So in short, kailangan may connection. Sabi nyo, ganito lang, may connection ba tayo kay Adan? Yes. May connection ba tayo kay Jesus noon? Physically, wala. Tama? And kahit physically, wala rin silang connection kasi hindi through the blood of ng pagiging Jew. Tama? Yeah. Kasi kahit yung Jew, kailangan kumonek kay Jesus Christ through believing. Through
faith. Amen? Amen. So, through faith, magkakaroon na ngayon ng connection. Kaya ano nangyari? Tingnan nyo, hindi mali Sa lahat ng sumampalataya, ano nangyari? Justification. Di ba tama sinasabi yan, di ba? We are justified through... Faith. Oh. Kaya yung all people dito, yung na-justify through faith. Pero yung all people dito, lahat talaga ng tao, kasi lahat tayo connected na kay Adan. Kay Jesus, hindi tayo connected. Mako-connect tayo through the gospel. Amen po ba? Amen. Okay. So dito ba tinasabi na isang kasalanan lang at isang tao lang pumasok ang kasalanan at naging makasalanan na lahat ng tao? Tama po ba? Katulad ng sinasabi ng Genesis. Dahil kay Adan lang to inutos, damay tayo. Nakuha nyo? Kaya nga parang yung ibang mga atheists, yung ayaw maniwala kay God, iniisip nila bakit ganun? Parang unfair. Si Adan ang nagkasala, bakit kadamay ako? Pero alam niyo, totoo lang, kung ikaw yung Adan, ganun din mangyayari. Nakukuha niyo po yung point? Ulitin ko, kung ikaw yung Adan, ganun din. Alam niyo bakit? Kasi kahit tayo individually, we have choice, right? Pero tingnan niyo yung choice niyo, saan niyo ginagamit. Kadalasan, nakakalabag din. Nakukuha niyo po? Ganun din kay Adan. Kaya huwag tayo sisi na sisi. Representative na lang siya. Na ibig sabihin, kahit sino, kahit ikaw, pareho rin magiging resulta. But the good thing is merong one righteous act. Okay? Na merong one righteous act. At alam niyo yung one righteous act with Jesus Christ? When He died on the cross. Isang beses lang ginawa niya, kaya hindi na rin paulit-ulit yun para kaya maging matuwid. Isang righteous act niya na tinanggap mo, na pinananampalataya mo, you become righteous. Amen. Amen? Palakpakan naman natin si Lord doon. Okay? One righteous act ni Jesus. Yung kanyang death, burial, and resurrection na sinampalatayaan mo, you become righteous. Kung paano tayo naging wicked or sinners, we become righteous through the one act of Jesus Christ. One act ni Adan, na nakakonect tayo sa kanya, dahil lahi natin siya, naging sinners tayo. One righteous act ni Jesus, na kumonect tayo kay Jesus Christ through faith, na justified din tayo. So yan ang good news, kailangan ibalita sa lahat ng tao. Amen. Pero hindi alam ng lahat ng tao. Ano alam nila para maligtas? Huwag gumawa ng masama at gumawa ng mabuti. Okay pa? So in short, dito pa lang nakukuha nyo na kung babalikan ko So ano situation natin ngayon? Righteous. Dahil sa one righteous act. Nino? Jesus. Why? We are? Justified. So hindi pwedeng tawagin yung na-justify na wicked. It is conflict. Parang ganito ang dating Pag namumuhay ka ng mali, ay sasabihin sa'yo, anak, hindi ganyan yun. Hindi ikaw yan. Nakuha mo yung point? Hindi ikaw yan. Iba ka na, hindi ka ikaw yan. Yung ganyan ginagawa mo, kunyari mali gawain niya ng hindi pa mananampalataya, na hindi pa sumampalataya, na hindi pa na-justify. But you are washed. You are sanctified and justified by the blood of Christ. Hindi ganyan ang buhay mo. Hindi dapat ganyan. Yun ang turo ng Bible. Actually, turo ng Bible yun. So, never babanggitin na wicked ang isang believer. Alam niyo anong mga tawag sa isang believer? Children of God, son of God. So, means ang isang anak ng Diyos, kaya naging anak ng Diyos. Pakinggan nyo dahil nanampalataya. Tanong, lahat ba ng tao ay anak ng Diyos? Okay, ulitin ko yung tanong, dapat with confidence. Lahat po ba ng tao anak ng Diyos? Pakinggan nyo mukha kasi tayo mayabang, kaya hindi kayo makasagot. Pero kung pinag-uusapan yung scripture, hindi talaga lahat ng tao anak ng Diyos. Nagiging anak lang tayo ng Diyos nung tayo sumampalataya kay Jesus. Naging adopted sa tayo through Jesus Christ. Means, pag hindi tayo anak ng Diyos, ano tayo? Anak tayo ng Satan. Nakasulat din yun. Mga Jew na hindi nananampalataya, pero hindi dahil mga Jew lang sila Ang kausap niya lang, mga Jew, kasi yung mga Jew hindi sumampalataya. Sabi niya, hindi kayo anak ni Abraham. Anak kayo ng tatay nyo, si Satan. Ginanon niya. Hanapin nyo. Madali nyo naman makita yan
You are son of the devil or Satan. Anong pagkagamit doon? Sabi nila, hindi, anak kami ni Abraham. Hindi. Kung anak kayo ni Abraham, hindi ganyan ang gagawin nyo. Dahil si Abraham, nakita niya yung pagrating ko. At sinasamba niya. Ibig sabihin, nagpaano siya, wino-worship niya. Samantalang kayo, nilalait niyo ako. Sabi ng mga Jew, wala ka pang 50 years old. Paano ka nakita ng aming ninuno na si Abraham? Sabi ni Jesus Christ, bago pa si Abraham, nandun ako. Naku, dumampot na sila ng bato. Why? Because ginagawa ni Jesus, nilalagay niya yung sarili niya, nakapantay ni God. Kumuha na sila, that is blasphemy. Tao ka, paano mo sabihin ganun? Hindi nila alam si Jesus nagkatawang tao. Amen. Para gawin yung mission na one righteous act, to die. Pero, kaya yung na lagi na-emphasize yung death tama? Pero pag hindi nag-resurrect, babalik ulit. Nakukuha nyo? Kaya kailangan ng resurrection. Kaya ang complete gospel, death, burial, and resurrection. Complete yon. And through that, we are perfect. Amen? Amen. Amen. Okay? 18, tingnan nyo 19, para makita nyo ko. Meron bang connection ng 18 sa 19? Yes. Oh, hindi na mahirap explain yan. For just as through the disobedience of the one man. Clear ba? Sino? Done. Okay? Disobedience of one man. Dito ang tinutukoy lang, one trespass. Ito, one man. So clear si Adan. The many were made sinners. Ang medyo konting ano rito, why many? Kasi iba na ang status. Hindi merong mga iba, hindi na sinners ang tawag sa kanila ngayon. Nakuha niyo po? Sino po yun? Yung na-justify. Nakuha niyo po? Clear? Clear. Parang yung parang hindi kayo malito Sabi, there is no righteous, not even one. Context natin. Sino yung tinutukoy na there is no righteous, not even one? Jew and Gentiles. Pero ano na tayo ngayon? Church. Ano tayo ngayon? Christian. Di ba kaya nga tatlo talaga, di ba, sa Bible? Jew, Gentiles, and church. Ano yung church? Yung Jew na nananampalataya, Jew pa rin siya, pero consider na siya church ni Christ sa harapan niya. Tama? Gentiles. Tayo Gentiles lahat. Pero nung tayo sumampalataya, naging church na rin tayo, Christian na rin. So, hindi lang tayo tinitingnan na Gentiles, hindi ano tayo? Church. Pero ano yung Gentiles? Hindi pa mananampalataya na hindi Hudyo. Tama? Ito naman, hindi Gentiles, Hudyo sila, pero hindi pa mananampalataya. Tama? Pero pag mananampalataya na church. So, sino tinutukoy doon? There is no righteous, not even one. Hindi nabanggit ang church doon. Kung hindi sino binanggit? Jew and Gentiles. Yung mga Jew na merong law, ano pa rin sila? Hindi righteous. Nakuha nyo through the law. At yung mga Gentiles na walang law, dapat talaga unrighteous. Yes, unrighteous because hindi dahil walang law, kundi wala talagang righteous, not even one. But through the one act of righteousness ni Jesus Christ, na justify tayo, what is justified? Forgiven and declared righteous, we become the righteousness of God. Amen. Palakpakan natin si Lord. Madali unawain? Madali bang unawain yun? Hindi. Ng iba. Sa atin, naunawaan natin through the help of the Holy Spirit and salamat sa grace. Pero hindi lahat madaling unawain yun ng tao. Amen? Kasi ano alam nila para maging righteous? Gumawa uli na mabuti. Para hindi maging unrighteous, huwag gumawa ng masama. Tama po ba? Oh, kaya nami-misinterpret ako ng iba Pag hindi ganun ka-clear na nami-misinterpret ako. Pero bakit sila naging sinners? Kung hindi sa one trespass, ni Adam na one man, na naging yung tao. So, totoo ba na lahat ng tao ay sinners? Yes. O, pag naintindihan ako sinabi ko, lahat ba? Yes, we become before. Pero right now, hindi kayo pwedeng tawagin sinners sa harapan ng Diyos. So makikita nyo, hindi sa ginagawa nyo, pakinggan nyo hindi sa ginagawa nyo yung identity nyo or ano ikaw sa harapan ng Diyos. Kundi sa ginawa ni Jesus na tinanggap mo kung ano ka na ngayon sa harapan ng Diyos. So yes, nagkakamali tayo, pero never tayong tawagin ni God na sinners. Tayo, we are righteous sa mata ng Diyos.
hindi tayo pwedeng maging sinner sa mata ng Diyos. Nakukuha niyo po? O mahirap na naman maunawaan yan. Di ba? Pero yun ang totoo. Yun ang totoo. Dahil sa isang tao, hindi ikaw nga eh. Pero dahil sa tao nito, minana mo. So wala ka talagang kawala. Hindi dahil sa gawa mo, para maging sinner ka. Kung hindi sa ginawa niya, kaya ka naging sinner. At kaya ka nagsisin. Kasi sinner ka. Okay? Pero, tingnan niyo so also. Siguro naman naintindihan niyo yung word so also. Parang pareho rin. Katulad din, kung ano nangyari rito, ganito rin. Okay? Kaya lang, may connection tayo kay Adam through blood. Dito wala tayong relationship. Pero through blood din, through the blood of Jesus Christ, na pinut mo yung faith mo sa blood of Jesus Christ. Amen? Amen. Through blood din. Okay? Kaya lang, hindi blood na ipinanganak. Kundi blood through faith, kaya spiritual. Nakuha niyo po? Kaya pag talagang Gentiles or church, spiritual. Nakuha niyo po? Kasi faith is spiritual. So nagkaroon tayo ng dugo ni Jesus. Okay, naging children of God tayo through faith. So also, through the obedience of the one man. Yan. Excuse me po please. Excuse me. Just be open-minded. Yan ang mga ginagamit ng ibang relihiyon. Hindi ko nababanggitin ko ano. Yung mga ganyang salitang one man. At ang tumutukoy kanina yan, kay Jesus. Kaya ang stand nila si Jesus ay tao lang. Ako naman ina-acknowledge ko si Jesus tao eh. Pero hindi tao lang. Diyos na nagkatawang tao. Merong pagkakaiba. Bakit hindi namin naririnig sinasabi ni God na siya'y Diyos? O ni Jesus pala rather. Hindi mo maririnig sa Kanya yon. Kasi ang pagparito niya para ipakilala yung nag-iisang Diyos, yung Ama. Pero it doesn't mean na hindi siya God. Acknowledge nyo na si Jesus ay nagkatawang tao. Amen po ba? Amen. Kaya si Jesus nagugutom. Ama po ba? Si Jesus napapagod. Si Jesus natutulog. Pero minsan nagtutulog-tulugan lang yun. Pero hindi, joke lang yun. Yung nandun siya sa bangka, okay? Ano lang, panatag lang si Jesus. Parang nandito ako sa bangka, lulubog kayo. Eh, pag lumubog kayo, kasama ako. Hindi niyo ba alam na kasama niyo ako sa bangka? Kaya huwag kayong mag-alala, kasama niyo sa buhay niyo si Jesus, sa bangka ng buhay. Amen? Ano kailangan niyo? Di ba? Through the obedience of one man. Okay? Tingnan nyo hindi sa obedience mo. But through the obedience of the one man, which is Jesus na nagkataong tao, the many will be made righteous. Why many? Why not all? Of course, not all people believe the gospel. Sometimes, yung gospel pa na pinaniwalaan nila is perverted gospel, which is mixture. Nakukuha niyo po, paano sila magiging righteous kung perverted? Na para maligtas o para maging matuwid, gumawa ng mabuti. Diba? Hindi naman ganon. Okay? So, also, means yung also, kung ano nangyari dito, ganito rin nangyari. Kung bakit ka naging sinner, dahil sa one man. Tama? Kung bakit ka naman naging righteous, dahil din sa one man. Okay? Dahil sa obedience ng one man, dahil sa disobedience ng one man. Kaya, one sin lang, and one righteous act. Nakuha niyo po? Palakpakan natin si Lord. Verse na to, dahil ito sa Romans 5:18. Okay, Romans 5:19. Ito na, 1 Corinthians 15. So magkalayo ba? Magkaiba? Pero si Paul kasi nagsasalita and Gentiles pa rin ang kausap. Tingnan nyo. For as in Adam, all died. Intindihin niyo yan. Hindi dahil nagkasala kayo, but through Adam we die. Because through Adam, na nakakonect tayo, we become all sinners. Nakuha nyo? Tingnan nyo, maliwanag. For us in Adam all die. Tingnan nyo, so, parang ganun din. So also, parang ganun. So, in Christ, all will be made alive. But the problem is, yung all, not all, is in Christ. Kailangan mapunta ka in Christ at yun yung all. So yung all is all in Christ. So paano ba mapunta sa in Christ? Through faith
kay Christ sa kanyang death, burial, and resurrection. Amen. Amen? Amen. Palakpakan natin si Lord. Yung iba, pinili nila na kay Christ na sila. Kaya lang ang problema yung gospel nila, hindi death, burial, and resurrection. Make sure, mag-faith daw at gumawa ng mabuti. Mag-faith daw at sumunod sa law. Wala din yun. Hindi gospel yun. Hindi in Christ yun. So nakita nyo? Oh, bakit through Adam all die? Connection. Tama? Relationship natin kay Adam. Ano relationship natin? Ninuno natin siya. Totoo. Totoo? Totoo. Kasi isang tao, sa isang tao, lahat tayo galing doon. Amen? Amen. Okay. Kay Christ. So, in Christ, all we bear means, ano kailangan natin? Connection din. Hindi pa lakasan, ha? Connection na relationship. Paano? Through faith. Through believing. Amen? Amen. Okay. So, tama ba? Yes. O, kita nyo, 22. Inuna ko lang yan kasi maganda para nabigla ka na. Eto na lang. So, nagkasala ba ang tao? Yes. Makasalanan ba lahat ng tao? Yes. Anong kailangan? Anong kailangan? Savior. Kailangan yung kasalanan mabayaran. Okay? Nakuha niyo po? Yes. Nagkasala ba ang tao? Yes. Anong kailangan? Bayaran. Mababayaran ba ang kasalanan sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti? Hindi. May nakasulat ba na sa paggawa ng mabuti, doon mo babayaran? Hindi. Pero yun ang ginagawa ng tao. Sige nga, maging totoo tayo. Yun ang nasa isip nila, ang ginagawa nila, make up man, make up. Nakuha nyo? Bawi-bawi. Nakagawa ko ng kasalanan kay God, bawi ako. God, babawi ako sa iyo. Ito, God, gumagawa na ako ng mabuti. Tingin nila nababawasan na. O, alam niyo yung kasalanan ko, nababawi. O God, ito ano na to, quits. Tanggal na, quits. Nakuha nyo? Kasalanan ko, gumagawa ng mabuti, quits na. O, nakasalanan ko, gawa ko ng mabuti, quits na. Walang ganun sa Bible eh. Pero yun ang alam ng tao. So, paano bayaran ng kasalanan? Old Testament, ha? Ano to? Shadow. Sabi nyo nga, shadow. Sa Tagalog, anino. Typology. Sabi nyo nga, typology. Ano ibig sabihin? Type. May pagkatulad. Ano dito pinapakita? Bull. Ibig sabihin, hain. Okay? Hain. Sabi nyo, hain. Okay? Mga hayop. Hinahain. Noon. Kaya shadow lang. Kaya yan yung bull. At ano ginagawa sa bull? Sin offering. Ano ginagawa sa bull? Pinapatay. At yun ay sin offering na nagiging pabasa, atonement. Alam niyo ano ibig sabihin ng atonement? Ganito lang. Reconciliation. Sin, ano yan? Peace offering din. Dahil sa sin offering, yung atonement is nagiging ano mo yun? Nare-reconcile ka. Okay? Through the atonement. For the community, and they will be Forgiven. so sa paggawa ba ng mabuti? Sagot po? Sa pagsunod ba sa law? No. Kita nyo kahit sa Old Testament, pinapakita na sila na forgiven through the sin offering doon sa bull, na sila ay na-reconcile. Ang pinapakita ko lang, hindi talaga sa paggawa ng mabuti. Pag hindi pa tayo na-atone, which is na-reconcile through the blood, okay, tingnan nyo, lahat ng gawa nyo is unclean before God. Pakinggan nyo, pag tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos dahil hindi pa tayo na forgiven through Jesus Christ, kahit yung gawa natin na mabuti, hindi mabuting gawa yun sa harap ng Diyos. Sa Kanya ano yun? Madumi pa rin. Why? Kasi galing sa puno na madumi. Kung ano bunga, yun ang puno. Kung ano puno, yun yung bunga. Habang hindi ka pa malinis sa harapan ng Diyos, kahit yung mabuting gawa mo, madumi sa Kanya. Kaya hindi pwede talaga sa paggawa ng mabuti. Kailangan muna tayo malinis or ma-forgiven. At pakinggan nyo, once tayo na-forgiven, yung mga mabubuti nating gawa, doon palang ina-accept ni God yun. Nakukuha nyo po? Narinig nyo po? Yes. Yung mabubuting gawa, simula na tayo nilinis ng Panginoon through His blood. Yung mabubuting gawa niya, doon palang tinatanggap niya yung mabubuting gawa. Kasi resulta yon ng ginawa pa rin ng anak niya.
Kaya yung mga ginagawa mo, resulta pa rin yun na mabuting gawa ng anak niya, kaya tinatanggap niya yun na mabuting gawa. Doon pa lang. Kaya sabi nito, all of us have become like one who is unclean, naging unclean, and all our righteous acts. So madami ba? Acts are like filthy rags. Ano filthy? Maduming basahan. At ang sabi rito, yung filthy rags, tinulad rin to sa napkin na ginagamit ng babae, tinulad. Kaya lahat ng mabuting gawa natin is filthy rags kasi we are still unclean. Once naging clean tayo, doon lang yung ating gawa, tinatanggap niya. Nakukuha niyo po? O, so paano tayo magiging mapapatawad? Ano sabi rito? Through sin offering. At ano? Hayop. Okay? Okay. Sabi rito, in fact, katotohanan lang, the law requires. Kita nyo, ang law nagre-requires, ha? Okay, requires that nearly everything be cleansed. Malinis. With okay? And without the shedding of blood, tingnan nyo, there is no, kaya sa Old Testament, merong shedding of blood. Nino? Ng mga tupa, kambing. Para saan yun? Kapatawaran. Pero that is shadow. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, ano sinabi ni John the Baptist para kay Jesus Christ? The Lamb. Ano yung Lamb? Hain. The Lamb of God who takes away the sin of the world. Okay? Yan, okay? So, paano maalis yung sin? Paano ma-take away? Paano ma-forgiven? Paano ma-wash? Through the Lamb of God. Sa yung sin offering ngayon. Tama po ba? O, ito na yung hinintay natin. Sabi ni Jesus Christ, this is my blood of the covenant, which is poured out for many. Alam niyo na, why many, why not all? Alam niyo na po yun, pero for all yan. Bakit for all? For the sin of the world. So all ba yun? Pero pagdating dito for many, kasi alam niyo na, yung connect through faith. Okay, poured out for many for the So maliwanag ba paano napapatawad? Yes. Clear na clear ba sa inyo? Yes. Sa paggawa ba ng mabuti para mapatawad? Yes. Sa pag-iwas ba sa kasalanan para mapatawad? Ano kailangan? Ano kailangan? Blood. Ano kailangan? At paano mo marireceive yung blood? Through faith. Yung kung yan ay blood ni Jesus Christ, through faith. Okay? Yan, tingnan nyo. In Him, kay Jesus Christ, we have redemption. Ito ginagamit to sa sanlaan. Yung word redeem or redemption. Tinubos. Yan. In Him, means binili tayo ng dugo. Tinubos tayo ng dugo. In Him, we have redemption through His blood. At dahil doon, the forgiveness of maliwanag ba? Sobrang liwanag ba? Sobra ba? Okay? Redemption, redeem through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of His God's grace. Kaya grace. Etong grace nito hindi naiintindihan ng tao. Gusto nila ano? Performance. Gusto nila works or deeds through the law. Okay? Pero grace. Sa laking habag ng kabutihan o biyaya ng Diyos. Means, ano gagawin mo lang? Submit, accept. Amen? Amen. Palakpakan natin si Lord. Huwag tayong gagawa ng sarili ng ano. So, paano napapatawad dito? Through Blood. na-redeem tayo, kaya tayo ay may kapatawaran na sa kasalanan. At dahil doon, bakit niya ginawa yon? Mula sa kanyang sobrang sagana ng kabutihan or biyaya o habag. Okay. So, iba-iba, tingnan nyo, Colossians 1:14, in whom, okay, we have the redemption.
the Forgiveness of sins. magkapareho ba? Redemption, the forgiveness of sin. Dito blood, dito hindi lang nabanggit, pero through Him means through Jesus Christ sa kanyang death, burial, and resurrection. Blood din yun, dahil sa kamatayan. Amen? Nagkaroon tayo ng forgiveness of sin. Colossians 1:13, ito 14, minsan ganyan ako eh. Pinapauna ko, tapos babalikan, parang kanina. Pero sa tingin ko, tama na to siguro. For He has Rescued us from the dominion of darkness, and brought us into the kingdom of the Son. Beloved. okay. Since tayo ay na-redeem at napatawad, ni-rescue tayo, at saan tayo dinala? Dominion of darkness. Ay, saan tayo inalis? Dahil ni-rescue eh. Saan tayo inalis? Sa darkness. At saan tayo nilipat? O, ibang kingdom to. Yung kingdom literal sa kanila. Yung paghahari ni Jesus sa lupa. Okay? Sa atin, spiritual. Tama? Na si Jesus ay naghahari at isasama niya rin tayo sa kingdom niya. In heaven. Amen. Amen. So magkaiba. Pero ano makikita niyo rito? Ano ngayon ang tawag sa niredeem at pinatawad at ni-rescue? Matatawag ba sila na sa dominion of darkness? No. Nasaan sila? Kingdom of Dominion, parang ganun din. Kingdom of? darkness. So yung nasa dominion of darkness, they are wicked, godless. Tama po ba? Pag minention sa kanila yun, kasi sila talaga yun. Yun ang identity nila. Tayo, ano identity natin? Si Christ. Paano tayo tatawagin doon that we are wicked, godless? Nakukuha niyo po. So nakikita niyo merong nag-divide ng dalawa. Yung isang kingdom of darkness, isang kingdom of His Son. Tama? Ni-rescue tayo, inalis tayo doon. Tama? So tanong, nandun pa ba tayo? Wala na. So anong tawag sa kanila doon? Yun yung mga wicked. Tama po ba? Okay. So lumalapit na ba? O papakita ko malapit na rin eh. 2 Corinthians 5:18. All this is from God. Tingnan nyo ha. Who reconciled us to Himself. Ano yung atonement? Reconciled. All this, pag sinabi all this, lahat ito ay dahil or mula sa Diyos. Na siya ang nag-rescue sa atin or nag-reconcile sa atin sa kanyang sarili kay God through si Jesus Christ. Paano ginawa ni Jesus Christ? Death, burial, and resurrection. And gave us the ministry of Reconciliation. yan pala ang ginagawa ng Christian ngayon. Ministry of Reconciliation. sinasabi natin sa tao, ito, tingnan nyo 19, sinasabi natin sa tao that God was reconciling the World. world to Himself. doon na-stumble yung iba pag hindi naintindihan. Sabi nila, Jew and Gentiles kayo ng Jew and Gentiles. I-reconcile nga world. Tapos sasabihin nyo, Gentiles lang. Or sinasabi nila noon, Jew lang. Kasi nga si Jesus Christ pumunta para sa Jew. Di ba, dinidiin natin. Ang tawag lang doon, context. Hindi pa tayo tapos, intindihin nyo hanggang dulo. Copy? Yung iba na Istanbul na, lumayo na agad. Ang sinasabi natin, pumunta si Jesus para iligtas ang mga Jew. Totoo yun. Sa Old Testament, hinihintay nila yung kanilang king. Tama? Pero yung pagkamatay ni Jesus ay para sa lahat. And that is mystery na ibinigay kay Apostle Paul. Nakuha niyo po? Yes. Okay. So, God was reconciling the world to Himself in Christ, not Counting people's sins. Pag pinag-usapan natin yung law, papasok dito yan. Eh, pastor, nagkakasala pa tayo. Ito na konti hindi na kinakount ni God as sin. Alam mo why? Sabi niyo why? Kaya pa, ang dami nito, medyo pero dahan-dahan lang. Basta magtiwala ka lang, dahan-dahan lang. Tanggapin mo lang mula sa scripture. Kasi once na kinount niya uli yun, balik ka uli. Kailangan may magbabayad uli. Pero alam niyo ano ginawa ni God? We are not under law. Inalis na rin tayo sa sakop ng law. Nasa ilalim na tayo ng grace. Kaya pag tayo nagkakasala, hindi na kinakount sa atin yon. Kailan kinount sa atin yung sin? Yung pumasok yung law. Okay? May nakasulat to sa Bible ang tao daw, wala pa yung 10 Commandments, wala yung law, nagkakasala na yung tao.
Kaya lang, hindi nakakount sa kanilang kasalanan kasi walang law. Ibinigay yung law, hindi para i-count lang yung kasalanan, kung hindi makita ng tao what is sin. Pero through the law, nakakount na rin yung sin nila. Kaya condemnation follow. Nakukuha niyo po, may pagkahatol na kasi may paglabag na. Kaya may kamatayan na. Yun, hindi maintindihan nila dahil sa law, namatay daw ako. Parang ang law ang masama. Hindi. The law is holy, God are holy and righteous, but we are not holy. Ito matindi to, hindi matatanggap to. Kaya tayo ay nilalabelan ng ang mga full grace daw, ay mga teaching ng mga, yan tinatawag na rightly dividing, we just only promote daw sin. No, hindi. Pag pinag-usapan natin yung law, mas mabubukas kayo doon. Ang sabi nga, pangunahan ko kayo sabi doon, sin shall not be our master. Ang kasalanan, hindi na natin magiging Panginoon o master sa atin. Why? Nakasulat yon, Romans 6:14 and 15. Because we are not under the law. Means, until nasa ilalim ka ng law, sin will be your master. Hindi makukuha ng simpleng yan. Anong connection nun? Yan, pagdating na sa law. Pero in short, inalis na tayo sa law, yung mga sin natin hindi na kinakount sa atin. Why? Kanino kinaw? Kanino kinaw? Kanino chinarge? Jesus. Sa death ni Jesus Christ on the cross. Amen. Palakpakan po natin. Yes. That is also atonement. Okay? Ayan o. Not counting people's sin against them. And He has committed us. So, inabilin ba sa atin? Yes. Sa mga Kristyano, He has committed to us the message of Reconciliation. yan. Okay, can you read? We are therefore Christ's ambassadors. As though God were making His appeal through us, we implore you as Christ behalf, be reconciled to God. Nakikiusap. Sabi niyo nakikiusap. Nakikiusap. Namamanhik. Okay? Being reconciled to God. Paano? Through Jesus Christ sa kanyang death, burial, and resurrection, nasampalatayaan niyo. So, lahat ba ng tao na reconciled na? Sagot, habang hindi nila pinagtitiwalaan, pakinggan niyo yung ginawa lang ni Jesus para sa kanila, yung death, burial, and resurrection. Habang nagtitiwala pa rin sila sa sarili nila, sa pagsunod sa kautusan, hindi sila nagtitiwala sa ginawa ni Jesus. Uulitin ko habang hindi sila nagtitiwala ng buo sa ginawa ni Jesus, paanong paraan? Habang sila ay patuloy pa rin nagtitiwala sa ginawa nila, sa pagsunod nila sa kautusan at sa mga ginawa nila para sila maging matuwid, ma-justified, and ma-declare righteous, means hindi pa sila lubos na nagtitiwala. Okay? Ang lubos na nagtiwala is pinagkatiwala na kay Jesus, yung death mo is my resurrection. Amen? Amen. At yung nag-trust, na-reconciled na. Amen? Kaya nakikiusap ako, by the grace of God, I believe na reconciled na kayo. Amen? I believe, pero kayo ang gagawa nun. Kung sinampalatayaan nyo na dahil kay Christ, kayo ay na-reconcile. At paano yun? Anong connection nyo kay Christ? Through believing. Through faith. Saan? Sa ginawa ni niya. Jesus. Amen? Amen. So, naintindihan nyo na saan? Sa ginawa niya. Yun yung, iba yung kung sino siya at yung ginawa niya. Amen po ba? Amen. Okay. So, tingnan nyo 2 Corinthians 5, 19, 20, 17 ba may connection? Meron. Pag ikaw ay na-reconcile, ano natawag sa'yo? Pabasa? Therefore, If anyone is in Christ. So, lahat ba naki-Christ na? Lahat ba ay nasa in Christ na lahat? Hindi pa. Oh, pero, kung, di ba? If anyone is in Christ, ano na siya? Yung creation. The old has gone, the new has come. Ano yung old? We are in dominion of darkness. Right now, dominion of His Kingdom. Son. So ano na tayo? Anong tawag sa atin?
new creation. Ang new creation ba tatawaging wicked sa ni God? No. Nakuha niyo po? Parang ganito ito may konti lang konti lang. Pwedeng iba to Pero kahit konti, nakalasap tayo. Ang anak niyo ba ay nagkakamali sa inyo, yung mga magulang? Yes. Pero kung mahal na mahal niyo ang anak niyo, andun yung pagmamahal, hindi niyo sasabihin na ikaw ay demonyo. Nakuha niyo po? Hindi yon. Andun pa rin yung pagmamahal mo, anak pa rin kita. Nagkamali ka. Nakuha niyo po? So anak tayo ng Diyos, hindi tayo anak ng demonyo. Hindi tayo wicked sa mata ng Diyos. We are righteous by His death na kanyang anak. Amen? Amen. Anak tayo. Amen po ba? Amen. Okay. O, tingnan nyo. So, in, Christ. kailangan lagi maging in. So, iba yung in Adam at iba yung in Christ. Ano yung in Adam? Yung in Adam, lahat tayo naging in Adam. Tama? Pero habang hindi ka umaalis kay in Adam, paano aalis kay in Adam? Kapag ikaw ay naging in Christ. Nakuha niyo po, paano yon? Through faith, naging in Christ ka na. Ngayon, in Adam ka pa ba? No. So, sino yung in Adam? Lahat ng tao na through Adam naging sinners. Tama? Tama po ba? Ngayon, naging in Christ na tayo. Sinners pa rin ba tawag sa atin ni God? O, kita nyo? Okay? So, in Christ Jesus are all. Children of God. So, paano naging children of God? Through faith. In are all. Children. Ito pa, tingnan nyo. Children of God through faith. O, faith na naman. Paano maligtas? Through faith. Paano mapawalang sala? Through faith. Paano maging righteous? Through faith. Paano maging anak ng Diyos? Through faith. Connection kay Christ. Saan? Sa ginawang death, burial, and resurrection. Kaya dahil nakikhrist tayo, ano tayo sa atin? Children of God. Hindi tayo dominion of darkness. Hindi sa atin tawag yun. Ito ang identity nyo. Amen? Kaya pag namumuhay ng mali, sasabihin sa iyo, hindi ganyan ang buhay ng anak ng Diyos. Pero hindi sinasabi na ikaw yun, kung hindi ang identity mo, ito. Amen po ba? Amen. Okay? For those who are led by the Spirit of God are the. Children of God. Paano magiging children of God? Pag led by the. Spirit. Paano ma-receive ang Holy Spirit? Yan yun. Means lahat ba ng tao na-receive na ang Holy Spirit? Hindi pa rin. So, paano ma-receive ang Holy Spirit? Okay, ito na, tinalog ko na. You also were included in Christ. Ito na sinagot niya. When you heard the message of truth, ano yun? The gospel of your salvation. Anong ginawa? When you Believe. ano nangyari? When you believe means that is also faith. You were marked, tinatakan in Him with a Seal. selyo. At ano yung selyo na yon? The promise of the Holy Spirit. Means, lahat ba ng tao tinatakan na at sinelyohan na ng banal na Espiritu? Lahat ba ng tao pumasok na ang banal na Espiritu sa Kanya? Di pa. Paano papasok? When you heard the message of truth, the truth. Anong truth yun? Yung gospel of salvation. When you believe, and that is faith. Pag ginawa mo yon, you are sealed and marked. Marked and sealed. Hanggang kailan yan? Hanggang sa pagharap mo kay Jesus. Amen. Dadalhin ka ng banal na Espiritu sa harapan ni Jesus. Anong ibig sabihin yun? Protection mo ang banal na Espiritu. Nakuha niyo po? So, lahat ba maka-receive na? Hindi. So, paano ma-receive ang Holy Spirit rito? By believing. Kaya ang sabi rito, for those who are led by the Spirit are children of God. So, paano na-receive ang Holy Spirit? Through believing. Paano maging children of God? Okay? Through Faith. kuha. Yes. Ganyan ba alam ng tao? No. Ano alam nila? Lahat ng tao, anak ng Diyos. Diba? Yes. Pero yun nga ba ang totoo? No. Kaya akala nila when they die, they will go to heaven. Kasi anak rin ako ng Diyos. Jesus answered, the work of God is this. Ito daw trabaho ng Diyos. To believe in the one He has sent. Sino ba yung
sinend niya. Sino ba yung Jesus Juan na sinend Christ. niya? Jesus. So, anong gawa ng Diyos? To believe sa kanyang sinend. Sino yung Juan? Jesus. Means, pag hindi ka naniwala, okay, sa pinadala niya, na sinend niya, na yun ay work of God, pagkilos ng Diyos para ang tao maniwala, kumikilos ng Diyos. Pag hindi mo ginawa yon, nagkasala ka. Yan yung kasalanan walang kapatawaran. Alin? Yung patuloy na pagre-reject kay Jesus. Kaya sabi nito, about sin, sinabi ba sins? No. Singular, pero yun yung matindi. Yan yung sin na walang kapatawan. Alin? Because people do not believe in me. Sino yung nagsasalita? Jesus. Kaya ano ang work of God? To believe to His Son. Okay? Pag hindi ka naniwala kay Jesus, sinabi niya, that is sin. Amen? Amen. At dyan tayo tinitignan na sinners. Why? Because we don't believe. Sa mga tao na hindi pa sumasampalataya. Anong situation nila? Sinners. Parang ganito lang yan. Oh. Listen. Pupunta ba ang tao sa hell dahil sinners sila? Pupunta ba ang tao dahil sinners sila sa hell? Pupunta ba ang tao sa hell dahil sinners sila? Alam niyo ano sagot? Hindi pupunta ang tao dahil sinners sila sa hell. Pupunta ang tao kasi hindi pa na-forgiven yung sin nila, kaya they are called sinners. Naintindihan niyo po? Ulitin ko pupunta ang tao sa hell dahil hindi pa nabayaran ang kasalanan nila, kaya they are called sinners. Pupunta ba sa heaven ang tao dahil sa mabubuting gawa? No. Pupunta ang tao sa heaven kasi napatawad ang kasalanan nila and they are called righteous. Amen. Nakuha niyo po? Amen. Righteous sa ginawa ni Jesus through believing sa ginawa ni Jesus, which is death, burial, and resurrection. So alam niyo na kung sino pupunta sa hell at bakit may pupunta sa hell or bakit may pupunta sa heaven? Sagot? Dahil ba sa ginawa? No. Dahil sa hindi nila pagsampalataya kay Jesus. Amen. Amen? Amen. About sin, because people do not believe in me. So ang tawag sa kanila, still sinners. Okay? When you believe, okay, yung sin mo napatawag, ano tawag sa'yo? Righteous. Pero nagkakamali pa rin. Okay? Pero pinipit natin yung sarili natin who we are. We are righteous in God's sight, so pinipit natin kung sino or ano talaga ang identity natin. Amen? Amen. Palampakan natin si Lord. Okay. Ano tawag sa atin? When you were dead before, in your sins. Before yan when you were dead. Ano kalagayan ng tao before? Okay, in your sins, in the uncircumcision of your flesh. Tingnan nyo, God made you dito Dead. before. Ngayon, Alive. with Christ. nung sumampalataya. So ano nangyari sa atin? He Forgave us all our sins. forgive. Past tense o present tense? Forgive. At ilan ang pinatawad? Lahat. All our sins, past, present, and future, sa ginawa ni Jesus Christ on the cross. Amen. Pag nagkakasala tayo, hindi ina-count against us. Kaya doon papasok, ay hindi mamuhay sa kasalanan. No, we are new creation. That is not our life. Amen? Amen. Yun yung hindi maintindihan at matanggap ng tao. Okay? So, ano tawag ngayon sa atin? Mga forgiven. Okay? We are forgiven. Okay. Ano tawag ngayon sa Christian? Saints. Ano tawag sa Christian? Saints. Saints. Ano tawag sa iba para maging saints? Sa ginawa mo para ituring kang saints. Di ba tama? Sa relihiyon yun. Pero hindi. Lahat ng believer ang tawag saints. Tingnan nyo Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints with S. Sino-sino? Lahat. Sa relihiyon ba kilala ang mga saints? Yes, lahat ng mga na-approve, parang ganon.
Okay, na-ordain. Kasi kailangan may proseso yan para maging saint. Tama po ba? At yun ay batayan sa ginawa. Pero ito hindi sa ginawa ni Jesus. Okay? To the saints, kaya mga nameless, lahat ng Christian, who are in, ang dami nila. Okay? And faithful in Christ Jesus. Next, 55. Okay? Paul and Timothy, bondservant of Christ, to all Saints. in Christ saan? Jesus who are in. Oh, may saints sa Philippi na napakadami, may saints sa Ephesus na napakadami. Tama? Sino-sino? Nameless. Sino-sino? Mga Christian. Okay? Corinthians, tatlo na to. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy, our brother, to the church which is at Corinth, with all the Saints. hindi lang sa Corinthians, kundi saints who are in all. Yan, lugar din yan. Mas malawak. Okay? So, sino ang mga saint? Mga Christian. So, ano tawag sa atin? Forgiven, children of God, saints. Pero never tayong tawagin na wicked, mga ganun, godless. Nakuha nyo? Or do you not know that wrongdoers will not, will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who have sex with men. Tingnan nyo, tuloy natin. Nor thieves, nor the greedy, nor the drunkards, nor the slanderers, nor the swindlers will inherit. Hindi ibig sabihin magmamana. Katulad rin yan, will not. Nabanggit ba yung mga sin? Yes. Ang tanong, tayo ba yung tinutukoy doon? No. Ang tanong, nagkakasala rin ba tayo? Pwedeng magkasala tayo ng ganyan? Yes. Pero hindi tayo tinutukoy. Tingnan nyo ha. Context ha, hindi ako nagloloko ha. Yan, 10, 11. Tama ba? Tingnan nyo muna, baka mali eh. 1 Corinthians 6, 11. And that is what some of you were before. Nakasulat yan. But you were Watch. You were Sanctified. You were Justified. Hindi na tayo yun. Hindi tayo tinatawag na ganyan. Yes, nagkakasala tayo ng ganito, pero hindi tayo ang tinutukoy dyan. Kaya ang sabi, huwag ganyan ang buhay natin. Hindi tayo yan. Ito tayo dati, ganyan tayo. Pero ngayon, we were washed. We are sanctified. We are justified in the name of our God. Pero binanggit pa lahat ng mga kasalanan, ang dami, di ba? Nakuha niyo po, ganyan din yung Romans 1:18 kanina. Nakuha niyo po, ganyan din ang sinasabi rito yung next sa Galatians. The act of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, pitch of reign, selfish ambition, dissension, faction, envy, drunkenness, orgies, and the like. Tingnan nyo ha, I warn you as I did before that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Yes, wina-warn niya tayo kasi hindi ganyan ang buhay ng Kristyano. Nakuha niyo po, hindi ganyan. Bakit po? Dahil ang sabi dito, context ha, 22. But the fruit of the Spirit, we have the Holy Spirit. Amen? Amen. Eto, tingnan nyo, the acts of the Flesh. yan yung mga taong wala pang banal na espiritu. Pag wala ang tao na wala pang banal na espiritu, anong iiran? Flesh. Anong i-expect mo sa mga unbelievers? Ang kumikilos is act of the flesh. Amen? Kasi wala silang Holy Spirit. Normal sa kanilang mamuhay sa kasalanan. Nakuha niyo po? Pero hindi na tayo. Because the acts about the fruit. Sabi niyo nga fruit? Fruit. Ano yung ibig sabihin nun? Bunga. Nakuha niyo? Naging bunga ng banal na espiritu. Actually, hindi tayo to eh. Bunga to ng banal na espiritu. Meron lang participation sa atin. Amen? Amen. Magkaroon ng love, joy, and peace. Participation. Kaya pag hindi ka nagpa-participate through faith, hindi yung faith of salvation, kundi yung faith na nagtatara sa buhay na ito, minsan wala ring joy, walang peace. Amen? Participation din sa pagtitiwala. Katulad na sinabi ko, kasama niyo si Jesus sa bangka ng buhay niyo dito. Amen. Participate. Okay, palakpakan natin si Lord. Ano ibig sabihin nun? Trust. Amen? So at least naintindihan niyo na. Kung aking ibabalik lang, the wrath of God. Para kanino?
Unbelievers or believer? O, diba? Pero, Pastor, bakit galit si God sa unbeliever? Diba sabi niya, tayo mahal ni God nung tayo pa yung makasalanan? Yes. Pero ito is patuloy na nagre-reject sa truth. Ano yung sabi? Who suppress the truth? Patuloy nilang nire-reject si Jesus as their, natanggapin yung ginawa niya sa death, burial, and resurrection. Amen? Amen. Clear? Clear. Glory to God. Palakpakan natin.